Magandang araw po at Shabbat Shalom sa mga kapatid nating patuloy na nakikinig sa ating programang Light of Messiah or Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Source of God Ministries at Light of Messiah Ministries Canada. Araw po ng Sabat, araw ng kapahingahan ng mga tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ayon po sa kanya na binanggit sa Unang Juan, chapter 14, verse 15, ang sinumang nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking kautusan. At nabanggit din po sa Proverbs chapter 8, verse 17, I love those who love me and those who diligently seek me will find me. So kung tunay po tayong nagsasaliksik sa kalooban ng Panginoon at sa kanyang kabanalan, ay tunay na ipapahayag niya ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Sa hapon po ito ay magpapatuloy po tayo sa ating weekly Torah portions. At bago ko ibigay sa inyo, ako po ang inyong, pakilala muna ulit tayo. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferwelo, at kasama sa kabilang linya at ating kapatid na tagapagturo, si Brother Richard Sison. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Okay po, so ang ating Torah portion sa linggong ito ay ang tinatawag nating Peco Day na mababasa sa aklat ng Exodus. Bale, last chapters na to, Brad, no? Exodus chapter 38 verse 2 hanggang chapter 40 verse 38. At bago po tayo magpatuloy sa ating pagtatalakay ng weekly Torah portions ngayon, ay hilingin natin si Brother Richard na pangunahan tayo sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay niyo po muli sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo at makapag-discuss at mapag-usapan ang inyong Parsha Peco Day, ang mga records patungkol sa tabernakulo. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita na ito'y makarating sa mga pusong uhaw na nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang ministeryo nito at ang mga makakapakinig ay pagpalain ng inyong salita at ito'y magbunga ng magandang gawain para ito po ay magbigay kami ng papuri sa inyo. Dahil kayo lamang po, Panginoon, ang may ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So Parsha Peco Day, ito yung mga records ng Tabernacle. Ito yung huling parsha ng Shemot or Exodus. At ang coverage nito is Exodus chapter 38 verse 21 hanggang sa chapter 40 verse 38. Para sa mga parang review natin to, Sister Deb, ang book of Genesis ay kino-cover niya mula, of course, mula creation hanggang sa pagkamatay ng mga anak ni Israel, mga patriarchs, no? Ang Book of Exodus naman ay mula sa pagkabuhay ni Moses, approximately around that time, hanggang sa first year ng pag-alis nila sa Egypt, no? So ito yung ang ending nito, ito yung naitayo na nila yung tabernacle, no, na in-inspection ng Panginoon. So bali kino-cover nito around 81 years approximately, no. So kasi 80 years old si Moses nung nilid niya ang Israel para makaalis sa Egypt. 1 year after, so 81 siya, no. So ito yung parang pinaka-ending niya. Ngayon ang kasunod niyan, which is Leviticus, kino-cover niya yung first 2 years ng period na nasa desert ang mga Israelitas na binibigyan ng instructions ng Panginoon, ang si Moses at mga Levites, mga priest, kung anong dapat nilang gawin, anong mga procedures nila. So 2 years ang period na to, no? From the time na nakalabas sila sa Egypto. Ngayon, ang Book of Numbers, kino-cover niya is from second year ng pag-alis ng mga Israelites sa Egypt hanggang 40th year, no?
hanggang 40th year. So yan ang medyo mahaba yung numbers. Ngayon, ang Book of Deuteronomy, yan yung last 40 days ni Moses, no? Nung sinabihan na siya ng Panginoon na siya ay mamamatay, hindi na siya pwedeng pumasok sa Land of Promise. So, inalagay na niya lahat ng mga tinodo na niya, kumbaga lahat ng alam niya para sa mga Israelitas. Ano? So, para familiar tayo sa istorya, no? So, ano yung mga division ng libro? Hindi sila, kasi parang mukhang pare-pareho, no? Parang akala natin Parang nag-o-overlap. ulit-ulit. Pero actually, Mm. hindi siya nag-o-overlap. May mga specific siya na period at yung mga commandments, may mga inuulit kasi para hindi makalimutan, especially ang Shabbat. Ang Shabbat Sabihin importante talagang siya. ulit-ulit ng ulit-ulit ng ulit-ulit yan eh. Yan ang ano, Mm. yan ang isa sa pinaka paulit-ulit na Minsan, sinasabi. minsan Brad, napapansin ko kapag inuulit-ulit, ito yung mga portions na gusto ng Panginoon wag nating kalilimutan. Yan, no? Ang more frequency niyan ay the more important sa Panginoon, the more na greater yan. Ano? Kaya nga sabi ng greater command. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua sa Matthew chapter 5 verse 19, kung sino man ang sumuway o hindi sumunod sa pinakamaliit na commandment Mhm. at tinuro pa ito sa iba, siya ay tatawaging sa pinaka least in the kingdom, ano. So yan ang parusa sa magba-violate at ituturo pa sa iba na wag gawin sa mga maliliit na commandment, no? Um, Yan outside ka na kaagad ng kingdom, no? Ang akala kasi ng iba pag list in the kingdom parang janitor ka ron o ando doon ka sa isang Parang corner. baliwala na. Outside ka talaga completely ang ibig sabihin nun. It's a figure of speech. Yan para sa maliit na commandment. How much more yung malaki? Pag violate mo yung malaki, may kalalagyan ka talaga. So, kaya wag po natin gawin yun. Ano? Ngayon, ang importante dito yung Shabbat and everything. Pero anyway, ang isang makikita natin sa topic na to ay patungkol sa paggawa ng tabernacle, no? Ang tabernacle actually sa previous mga parsya nabanggit na rin yung mga ibang detalye na paano gagawin. So ito pinapakita na rito kung paano na ginagawa, no? So hanggang natapos ito, hanggang naging hanggang in-inspection ng Panginoon. 'Yon ang ano nito, no? So makikita natin na ipinakita kay Moses ng Panginoon sa tuktok ng bundok yung itsura ng tabernacle. So nakita ni Moses mismo yun. Ibig sabihin, nag-i-exist siya. Hindi siya in-imagine lang ni Moses o hindi lang siya dinescribe o pinakitaan lang ng model. No? Ito ay ginaya niya kung ano yung nasa langit. Kaya sabi ng Panginoon, maging very careful ka sa paggaya mo. So ang ginawa ng Panginoon, pinakita kay Moses, tapos dinescribe pa, may description pang specification. So kaya para hindi talaga magkamali. At hindi lang si Moses, binigyan pa ng Panginoon ang mga artist, mga 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 wise men na gumawa ng mga bagay-bagay. Ano yung In-inspire mga sila ng gagawin? Holy Spirit. Tapos nung ginawa nila yon, pinakita nila kay Moses, pareho nung nakita niya sa langit, ano. So, dinescribe, ginawa, ang Holy Spirit is very much involved sa mga skilled men na gumagawa ng mga carpentry, mga goldsmith, mga jeweler, mga nagtatahi. Nung ginawa na nila, sabi ni Moses, yan nga, ganyan. Pero pinakita na rin kay Moses yon, taka dinescribe na rin, ano. Ngayon, again, ito, lagi ko ito nababanggit. Minsan, excited tayo na kung anong makikita natin sa langit, ano. Excited. Gusto talaga natin mga streets of gold, ganun ang ano, no? Mga angels flying, mga ganun, no? Makita natin ang presence of God, ando doon, ang mga lights na hindi na, it's like a paradise, mga ganun, no? Pero ang pinakasentro po ng 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 heaven is actually yung tabernacle.
Kasi doon ang throne of God. Yun ang yun, Nakafocus yun ang ng pinaka-focus doon. pananampalataya. Doon talaga. Kaya ngayon ito yung little heaven here on earth. Actually, hindi lang siya little heaven. It's a heaven here on earth. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, it is a gift of God, not by works. Gift yung faith na yun eh. It is by faith that you've been saved. It is by grace that you've been saved through faith. It is not of yourselves. It is a gift of God. Ang mindset kasi ng tao, ito ay parang yung faith na parang you trust. Pero hindi po ito ay Ibig sabihin, pertaining nagkaroon ka lang ng religion. pananampalataya. Parang binigay na sa iyo yung grasya ng Panginoon. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo is yung biblical yung heavenly faith, yung heavenly religion, let's put it that way. Yun, na-save ka because of this heavenly religion. Yung faith na pinag-uusapan dito is a religion which is heavenly. Ito yung binabanggit dito, hindi yung mga invento ng tao, not by men. Hindi works ng men, kundi work of God, no? So anyways, yung tabernacle, lahat ng description doon, exactly kung ano nasa heaven. Pati ang high priest, yung uniform ng high priest, yan ang uniform ni Yeshua doon. Kasi ayon sa Hebrews, si Yeshua ang high priest doon. Dito sa lupa, hindi siya high Yun ang priest kasi kasulitan may niya. inassign siyang high priest dito, si Aaron and his sons. Pero si Yeshua ang high priest in the heaven sa tabernacle doon. Kaya yung uniform na nakikita na dinidescribe doon, it's exactly kung ano rin ang uniform ni Yeshua doon. So parehong-pareho, pati yung mga priest, kaya mga angels nakikita natin or may mga visions na naka-white. Kasi nga sila, ang mga priest dito ay mga ministers, mga priest sila. Ang mga angels din are ministering spirits. So, kaya nagpapalit-palit din sila every Shabbat eh. may cycle din sila eh. So, yung pag-minister kay Yeshua, dun sa heaven, yun yung mga angels. Angels din yun. Yun Tapos, ang mga priest na-replica niya. na lang sa lupa para Yan. ma-experience natin kung anong meron sa langit. Heaven here on earth. Yun ang ano ron. Yun ang, Heaven on earth. kaya nung in-inspection ni Yeshua yun, in-inspection ng Panginoon, kaya may talagang clouds, hindi makapasok ang mga, kahit si Moses hindi makapasok. In-inspect, tinignan kung tama talaga yung ginawa. No? And na-approve yung mga ginawa, mga artifacts na yung mga candlestick, yung mga incense, yung shewbread, especially yung Ark of the Covenant, mga menorah, yung altar, yung mga lahat 'yon ando doon ano. So nakikita 'yon sa langit. 'Yun ang gusto kong ipakita. Kaya minsan wag tayong tatamarin, wag tayong parang mabor na binabasa ito kasi actually ito lang yung very descriptive na description ng kung ano yung pinaka-importante na nasa langit. Hindi yung mga streets of gold, mga flying angels, yung mga angels na nagpe-play ng violin o kung ano man ano. Yung mga beautiful na mga brilyantes na mga ano, wala 'yon. ang important ang importante talaga yung tabernacle in heaven. Yung na later on sa new heavens and new earth, ibababa dito 'yon. Yun yung New Jerusalem ano. So anyways, makikita natin dito sa parsya na to ang mga lessons no. Una yung kahalagahan ng transparency at accountability. Practical lang tayo no, practical. So dito pinakita yung last parsya, pinakita doon ng maraming nagbigay ng ano ng hindi ikapo, mga offering dahil ito ay ni-require na Panginoon pero sa mga willing heart lang, hindi sa lahat. Yung mga may gusto lang, yung na-touch ang puso nila dahil sila'y dating alipin, dating halos wala ng future,
Tapos ngayon, they have so much. May freedom sila, may kayamanan sila kasi nakakuha sila sa mga Egyptians eh. So ngayon, yung kapag tayo po yung tayo ay galing sa lalo na yung mga may mga naka-experience ng mga matinding trials, nagkasakit or may nangyari sa buhay o whatever it is, tapos natulungan tayo ng Panginoon, ang puso natin minsan talagang nagbibigay tayo ng sobra-sobra or at least yung sobra sa usual natin. Kasi we cannot really outgive God. After all, lahat Mm. ng ito sa Kanya rin eh. Kanya lahat ito eh. Saka ang At pinakamahalaga na nakita ko doon, kung ano yung sinabi niya, yun ang gawin mo. Kung ano yung yan, instruction niya, eksakto yun ang gagawin mo. Huwag kang yan. sosobra at huwag kang Oo, kukulang. wag kukulang, wag susobra. O ngayon, dahil sa maraming natanggap si Moses, pinahintunan niya actually kasi sabi ng mga tao, masyado ng marami. So ito naman, ipinakita din niya, sinulat din niya kung ano yung mga ginawa nila. May transparency sa transparency at accountability. Yan importante sa ministro yan, sa ministeryo, importante yan sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya. Kung may nagbigay sa atin, kahit ano pa yan, dapat may transparency kung anong pinagamitan mo noon. Tapos para hindi naman madala yung tao no, yung mga nagbibigay. Para tuloy-tuloy tayong pagkakatiwalaan no. Pangalawa, pinapakita dito yung diwa ng kooperasyon at pagkakaisa no. Ang pagtayo ng tabernakulo, tinatawag ito na Mishkan sa Hebrew no, ay naging posible dahil sa kooperasyon at pagkakaisa ng buong komunidad no. Lahat mula sa artisano hanggang sa mga ordinaryong mamamayan ay nag-ambag ayon sa kanilang kakayahan at kung ano yung bukal sa puso nila. At pinakita dito ang malalaking tagumpay ang makakamit sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Kapag nagkaisa ang mga tao na hindi nag-iisip ng mas marami yata ako nabigay kaysa doon sa isa, bakit ganon? Yung mapag-isip, walang mangyayari. No? Pero kung talagang buong puso tayo nagbibigay ng talagang magandang epekto sa komunidad. Magandang kapag nagtutulungan, mabilis ang pagbangon kung galing sa sakuna. Lalo diyan sa Bicol system din, madalas magbagyo no. Ang mga komunidad nagtutulong-tulong pagkatapos ng bagyo, kanya-kanyang hanggang pagkalipas ng isa, dalawang araw, tatlong araw, parang walang nangyari. Di ba? Bilis makarecover, Mabilis makarecover yung resiliency, no? So, kasi nagtutulungan. Pero kung nagkanya-kanya, nakasanay na. walang Sanay na mangyayari. ano gagawin. So, Meron yeah, ng mga protocol. may mga protocols na yung alam ko kung walang mga nangungurakot, walang mga nanlalamang, mabilis napupunta sa Hindi na mga rin tao. mauulit yun, Brad, kasi lalo na ang lakas ng dating ngayon ng social media. Yan, oh. Kunti lang magkamali ka, sikat ka na. Yun ang nakakatakot doon. Pero Tado ka kaagad. may accountability. Pero tayo na nag-aaral ng Torah, ng mga kautusan ng Panginoon, normal sa atin 'yon, ano? Kaya nga dito, dapat tayo ay patuloy na ginagawa natin ang mga commandments kasi nagbi-build tayo ng mga tinatawag na good habits, no? Ngayon, madami man, parang tingin natin marami ang commandments. Pero actually, kung ginagawa natin yun ulit-ulit, normal yun eh. Wala na. Parang wala lang. Parang normal yun eh. Actually, Mm. ang mga batas natin sa sa mundo no, sa yung physical law, yung mga judicial law natin, 'di ba? Maraming law ang andiyan dyan. Pero hindi most of them nagagawa natin kasi hindi natin nababiolate. Dahil pag nag-violate tayo, yari tayo. Isipin mo, volumes of books yan eh. Hindi lang 613 yan. Siguro 613,000 pwede pa. Pero lahat yun na nagagawa natin o karamihan. Ano? Ang law-abiding citizen, dahil paulit-ulit mong ginagawa, hindi mo na, ibig sabihin, without us knowing it,
nagagawa natin yung mga commandments. So how much more yung ilang piraso lang na commandment ng Panginoon, no? Kung gagawin po natin to lagi, normal na sa atin yon. Ang Sabbath, ang mga feast, yung pagkain, alam na natin eh. So sa isang pagkilos natin, marami tayong na-fulfill na commandments. Kaya madali lang siyang gawin. So ito 'yon, ano. Um, Gusto ko ring i-emphasize dito na yung mga kasi akala natin ang spiritual gift yung mga parang ano lang yung prophecy, healing, yung miracle, yung gift of preaching, mga ganun, gift of teaching, mga ganun, no? Actually dito pinapakita na ang Holy Spirit mismo ang nagmo-move sa mga tao para mag-perform sila ng mga physical skills. Yung mga artisan, mga carpenters, yung mga gumagawa ng mga Mga kortina, mananahi, everything, mga mananahe. mga nagbuburda. Kasi minsan akala natin wala akong gift, ano, parang dinidistinguish natin ang spiritual gift sa physical gift. Actually yan ay gift din ng Panginoon. Kung marunong tayo mag-gitara o mag-drums o mag-piano or manahe, magluto, kung ano man yan, basta specialize ka ron, binigyan ka ng skill ng Panginoon, no? And you can develop that too. Ngayon, di mo pa alam, pero nagkakaroon ka ng interest kaya na-develop mo yun doon kasi minumove ka ng spirit, ng Ruach Yes. HaKodesh, no? And then, um, magiging magaling ka ron. So, dahil yun, doon parang tinatouch ang heart natin ng Panginoon na yun ang gagawin natin. So ganito rin yung ginawa ng Panginoon sa mga artisan dito, yung mga gumagawa rito. Tinouch niya yung mga tao na gumawa ng ito. Remember, lahat sila dati, puro mga slaves. Sa buong buhay nila, gumagawa lang sila ng bato, ng bricks, di ba? Paano sila natuto ng mga gumagawa ng mga ginto, mga ano, di ba? Mm. So, siguro may interest sila pero hindi talaga nila napapractice. Pero this Ah, time, nakagawa na sila. So, tapos, Brad, isa-isahin natin yung mga skills na nakita natin dito sa portion na to. Nandito yung karpentero, mananahi, yan. alahero, Yan. Oh. ano pa, Uh, yung mga nagbuburda, buburda, mga mga nag-sculpture, yung mga metal, doctor, metal works. architect, Mga ano, engineer. maraming mga Doon pa lang kita natin yung mga profession na existing sa ngayon. yan, Kaya, so ano oh, man ang profession pala natin ay napakahalaga sa Panginoon. Lalo't kung ito ay nagagawa yung kalooban niya, yan. nagsasagawa ng kalooban niya. Yan, oo. Tapos dito pa sa parsya na to ay pinakita yung pagkilala sa mga individual na talento at mga contribution, ano. So pag may Individual. tabernakulo, kinilala yung mga individual na merong talento at nag-contribute ng mga tao, ano, tulad nila Bezalel at Ohalayab, may mga special na paggawa, no. Ito ay nagpapalala sa atin ng bawat isa ay may kanya-kanyang regalo at talento na maaaring gamitin para sa kabutihan ng komunidad. Hindi lang po ng ministro, kundi community as a whole. Kasi po ang community ay part ng Nagtutulong-tulong. ministry natin yan. Ang ministry po hindi pang Sabat lang or sa mga iba ay ibang araw, pero dapat yan araw-araw, no. Iba pa yung pang ano natin, pang special, no. So Tapos, Brad, iba-iba rin yung assignment or yung designations ng bawat isa na kung ano yung binigay sa iyo, yun ang gagawin mo. Hindi, halimbawa, hindi ka tinawag na magpari o maging ministro. Huwag mong piliti kasi baka tinawag ka lang para maglingkod o gumawa ng mga bagay na makakatulong sa kapwa. Paano natin malalaman kung saan tayo tinatawag, no? Kapag Yes. meron tayong burden dun sa may nakikita tayo na hindi nakikita ng iba. Ah, kung merong kang nakikitang need,
Pero parang ikaw lang nakakita. Parang walang nakakadiscover kundi ikaw. Kasi sa'yo binigay ng Panginoon yun eh. So, pinakita yun na ipinapakita sa isang tao ng Panginoon kung ano dapat niyang gawin. So kung may nakikita po tayo na something na gusto nating i-suggest, actually po sa atin pinagagawa 'yon. Hindi Hindi sa iba. minsan Halimbawa ba, isang leader ng isang church, nagpakita sa kanya, sabi niya, nagpakita sa kanya Panginoon, sabi niya, i-build ang church. So, i-build mo ang church dito. So, ibig sabihin, sa kanya pinapagawa yun. Huwag niya idadamay yung mga tao. kapag Parang may gano'n. kunwari merong sinabi na tulungan natin ito mga kapatiran dito sa isang lugar na to. Oh, yung mga mahihirap. Nakikita mo yung burden na yun eh. Pero parang Ah, walang ibang interesado, ibig parang sabihin, ano sa Panginoon, tulungan mo sila. So, sa ang atin gagawin mo, ibibigay yun. Kung kanin, hahayaan mo sa congregation, ah, tapos magko-collecta ka ng contribution para doon. So, ah, ibig sabihin, hindi mo ginawa yung utos, kundi ipinamigay mo, inano mo pa sa pinasa iba, mo sa iba, gumawa para sa'yo. Na oh, kasi leader. yung iba So, kasi mag-ingat pala tayo sa nagsasuggest, ganun. yung iba nagsasuggest pero ayaw naman nilang gawin. Actually, kapag meron kang burden, sa iyo 'yun. Kaya iyan i-practice yan dito sa Light of Messiah, Sister Deb eh. Ibig sabihin, huwag Ah, ka namang damay. dito pag may Unless burden, otherwise, may specific instruction din sa kanila at nagtugma silang dalawa yon. yan, kaya dito So, sa Light divine of ano Messiah yon, Canada, Toronto congregation, divine message. pag may nagsuggest, sabi niya ganito, sa kanya, siya yung gagawa nun. Oo. Pinapakinggan lang ng leadership. O sige, we assign you for that. So, alam mo, may nakita, dapat natin ganitong gawin. Oo. Okay, that's good. O sige, i-empower ka namin na gawin mo yan. Kung may tutulong, good. Kung wala, mag-isa ka. Gagawin mo yon. Kasi may iba rin kaming pinapakita Panginoon na gagawin namin. Kasi kung may message sa Panginoon, hindi ibibigay sa iba yon para sabihin sa isang tao, kundi sa tao mismo sasabihin ng Panginoon yon, no? So yun ano, yun yung ano kapag may nakitang burden tapos or kapag may sinabihan ka tapos tama gawin natin yan. Ibig sabihin kayo magkakasama talaga kayo. Pero yung parang pagka parang ipipuwersa natin kung ano yung suggestion natin sa iba ay hindi po tama 'yon, no? Ang tama po ay yung kung ano yung pinakita sa atin, yun tayo ang gagawa nun. Si Moses, pinakita sa kanya yung tabernacle, hindi si Aaron ang gagawa nun. Saka siya, hindi rin siya. siya ang gagawa. Kaya Ngayon, mag-i-instruct. ngayon nagtanong siya o sinong gusto. Sinare niya So, mga volunteer. marami nag-volunteer. Tapos pero sa mga nag-volunteer, meron pang tinawag ang Panginoon. Ito si Oo Besalel, nga, si may instruction Ohlaya. talaga. Pero tandaan po natin, paano ba na-discover itong mga taong ito? 'Di ba sila ba ay mga sikat na nung araw? Pare-pareho lang naman sila slave, 'di ba? Pero dito makikita, Kilala na sila ng Panginoon. tsaka Naganda na sila. nagpakitang gilas na talaga sila nung nakalabas na sila, nag-work na sila, pinakikita na nila kung anong kakayanan nila. Kaya napapansin na sila, no? Ngayon, minsan ang Panginoon binibigyan niya ang marami. Tapos tinitingnan niya kung sino ang babalik. Oh. Ah, kaya Magbo-volunteer. kung sino yung Kasi magbo-volunteer, kusang loob yung hinihingi niya eh. Gusto niya kusang loob. kusan loob. Kaya minsan hindi lang Executive. isa yung parang ito inano ko ito parang predestined na itong taong ito para gumawa. Hindi po ganoon ano. Meron mga ganong tao pero hindi lahat ng tao ganon. yun ang isang ano no. Kasi minsan may mga certain example na parang si Moses for example, predestined ba siya? Maybe, maybe not. Pero gusto na rin siya patayin ng Panginoon at certain point eh. Di ba? Pero napigilan lang kasi si Pora ay sumunod sa utos ng Panginoon. Sinircumcise niya si Gershom, yung anak. So, kaya nakita mukhang susunod ito mga ito. Pero ang isang tao na inatasan ng Panginoon tapos hindi ginawa,
pwede kang alisin. So, kaya yung predestination na ganyan ay hindi po Or exactly totoo yan. No? pwedeng ma-forfeit yung pagkakataon na Pwedeng ma-forfeit binigyan ang ka ng pagkakataon. pagkakataon tapos hindi mo ginawa. Kaya nung ang Makaulit. Panginoon, yung lahat ng mga Israelitas na galing sa Ehipto, gusto niyang dalhin sa land of promise, sa Canaan. Lahat sila. Pero problema, sumuway sila sa utos sa Panginoon. Dalawa lang ang nakapasok tuloy. Si Caleb lang sa si Joshua. Kaya dito, no, alalahanin natin na um, kapag binigyan tayo ng task ng Panginoon, we have to do them faithfully. No? Mahirap man, malayo man, um, kung ano man ang mga impediments, ano yung mga blockers, ano yung mga nakakaharang sa ating daan, dapat iikutan natin yan, no? So maalala natin, gusto ko lang emphasize ito yung sinasabi ko kanina na marami binigyan ng Panginoon pero hindi lahat ang bumabalik. So naalala natin merong 10 may leprosy. Tapos sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa priest, ipakita niyo sarili niyo. Pagdating nun, nakita nila magaling na sila. Isa lang ang bumalik na nagpasalamat sa Panginoon. Sabi niya, di ba 10 pinagaling ko, ba't isa lang ang bumalik? So ibig sabihin, marami binibigyan ng Panginoon ng gift. No? So isa lang nagpahalaga doon sa pagpapagaling niya. Yan, no? So, kaya kahit anong mangyari, minsan may mga pinagdadaanan tayo, merong, Hmm. hindi natin maiwasan yun, pero wag tayo hihinto. Minsan kailangan magpahinga konti, tapos balik agad. Hindi naman tayo yung robot na hindi nasasaktan, na hindi tayo nalulungkot, na hindi tayo na-frustrate, na hindi tayo na-depress and everything. Pero dapat mag-recover kaagad tayo. No? Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Ano? Mukhang okay ang iba, pero actually hindi okay yan. Magaling lang magdala. So, kaya maging patient tayo sa bawat isa. Maging maging mapagbigay, a little gentleness, kaunting pag-unawa, kaunting kahit ngiti. Malaking bagay na yan eh. Malaking bagay, you know. Marami tayong pwedeng libre na maibigay, hindi naman kailangan lahat pera eh. Yan yung mga nice words, kind words, mga smile and prayer, yung mga ganun eh. Kindness. Oh, yung mga gentleness and little things like that, encouragement. Lahat ng matatagpuan sa fruit of the Spirit. Yan, ano yan, yung love, yung joy, yung peace, yung patience, yung kindness. Yan ang maraming kulang dito sa kindness. Yung kindness eh. O kabaitan, yung goodness, yung kabutihan. Naka-patience. Yung patience. Tapos yung self-control. Pipigilan natin sarili natin. Ngayon, meron pang isang no, yung uh, yung pagkakaroon ng tabernakulo, ito'y sentro ng espiritual na pagsamba ng mga Israelitas, ano? Nagsisilbi ito na parang ito yung kanilang center, no? Ito'y nagtuturo sa atin ng kahalagahan na pagkakaroon ng isang lugar na iniisip natin, na ando doon, no? So hindi dapat watak-watak. Minsan, yung ibang mga tao, parang mga butterfly. Lipat, 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 lipat. Tapos meron to, Brad, napansin ko lang sa mga ibang churches, karamihan siguro, gumagawa sila ng altar na kung saan ginagawa nilang banal yung lugar na yun. Yan ang mali po Medyo yan, questionable kasi nung Oo, nalaman ko tungkol sa tabernacle, hindi pwedeng gayahin nila. Hindi pwede. nila magagaya hanggat hindi sila sumusunod sa Oo. kalooban ng Panginoon, which matatagpuan sa mga commandments niya. Hindi pwedeng i-duplicate o hindi pwedeng igayahin. Kahit yung pabango nga, yung pabango na sa incense, pabango, hindi Pwedeng gayahin. pwede. Death penalty kapag ginawa mo yun. Binigay Kahit niya yung binigay yung formula. recipe, pero Oo, bawal. bawal. Ando doon yung proportion eh. Pwede Pero mong gawin pero napansin ko rin, Brad, na wala talagang gumawa nun ever since.
Well, we don't know. Maybe meron, I maybe think wala, maybe medyo namatay sobrang na yung takot din gumawa. nila. May takot sa Oo. Panginoon. O maaaring may gumawa rin. Alam mo naman, makukulit yung tao eh. May Hindi formula eh. natin alam ano nangyari sa kanila. Oo. Oo. Pero wag daw, wag. Kasi death Wag penalty daw, wag yan. daw. Oo. Yan yung mga Yun, certain yun things yung sinasabi, na, pinakabanal na recipe. Hindi pwedeng gayahin. oo, Unless otherwise, para lang sa tabernakulo. para lang sa tab. May mga certain things na hindi mo dapat gawin in regular, yung regular na, yung parang gagawin mong common. Hindi pwede. Parang, Uh, diba, so pang yan, araw-araw mo lang na oh, pabango. merong ano eh, may certain may certain time na ito importante ito yung ano mo, no. So, minsan, nag-wonder ako, Brad, ano kaya, ibig sabihin, yung tabernakulo na lang yun, doon mo lang maamoy yung scent na yun. Yan, oh. Ano kaya ang amoy nun? Yung tanong. Napakabango siguro ng Sister Deb kasi ano Oo eh, nga. ang gusto ng Panginoon yung ano yung Pero yung mga ingredients, siguro may imagine na lang natin. ano yan Ano eh, yung ingredients? um, available lahat yun. Tsaka may proportion yun eh. Pero pag ginawa mo yun, patay ka. Huwag mo na lang gawin. Hindi, sinuway mo yung utos niya. Sinuway Wag mo. mong gawin. Huwag nating, sabi nga ng Panginoon, huwag mong subukan ng Panginoon. Do not put the Lord your God to the test, sabi niya. So wag nating gagawin yun. Pero yung mga pinapagawa niya, dapat gawin natin. No? Yun naman ang dapat nating gawin. So, wag naman natin kakalimutan yung mga kaya ang ano niya, mga commandments niya merong positive sa negative commandments. Yung positive commandments, yan yung mga do Gagawin mo. this, do that, ganon. So, tapos, Nag-happy. yan parang ano natin yan, parang sabi nga doon sa Psalms 119, Thy word is a lamp unto my feet and a light Nalan. to my path. Yun ang yun yung daanan. Yun yung steps. Yung mga negative commandments, yan yung guardrail naman. Yan yung do not cross. Kapag krinos mo yun, you transgress. So parang lumampas ka ron eh. So kaya yun yung tinatawag na sin of commission. Commission. Yes. Commission. Sin of commission, ginawa mo yung hindi dapat gawin. Ang omission naman, sin of omission is hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. So, pero ang negative commandment, yan ay parang guardrail naman natin yan. Na huwag tayong pupunta sa left o sa right, na Warning. kailangan May nasa warning. daanan lang tayo. Yung do. Ito yung do, gawin natin yung do. Yung co-cross, huwag kang co-cross dyan. Kaya may guardrail. Yan. Ngayon, pero pag lumampas tayo ron, kailangan bumalik agad tayo. Kasi pag hindi, Balik agad. open tayo sa attack. Pag lumabas tayo dun sa protection na yon, Open mo yung sarili mo sa attack ng sa attack kaaway. ng kalaban. No? Kaya kahit any small violation, ito po, no? Ito nabanggit ko ito last Shabbat nung sa preaching ko. Minsan akala natin maliit na bagay. Pero parang maliit na bintana na may mga pumapana sa atin. Siyempre pag nag-open ka ng bintana, may makakapasok talaga, may matatamaan ka, di ba? Hindi para sa Panginoon ang pagsunod natin ng commandments. Para sa atin yon. Ano naman ang mapapala ng Panginoon kung susunod tayo o hindi, di ba? Yun ang Wala mo mawawala sa kanya. wala namang mawawala. Hindi siya madadagdagan, hindi siya Tayo ang mababawasan. mawawala. Siya eh. Ngayon, pag makulit tayo, nagbukas tayo ng pinto, o lumabas pa tayo, o kung nagbukas tayo konting bintana, yun, napana tuloy. Di ba? So, yan nakakapasok yung mga So, doubts, mga fears. generally, Brad, ang Torah ng Panginoon ay protection para sa lahat ng mga taong sumusunod, tumatalima sa kanyang mga utos. Yan, yan ang Protection. Parang yung napapalibutan tayo ng kanyang, hindi lang mga anghel, no, kundi yung protection. Dahil kung ano yung sinabi niya, yun ang mangyayari sa iyo. yung kanyang Pag yung ginawa mo kanyang, to, ito yung oh, pagpapala ko sa iyo. hindi, Napakaganda na. hindi lang siya for blessing, kundi for protection din. So, Mm-mm. Ng um, sarili mo sa mga pana ng kaaway. kasi ang kaaway, sinabi na ng Panginoon niya parang roaring lion yan eh. Sabi niya, ngayon, ang gusto lang niya is to steal, to kill, and to destroy.
Yun lang ang goal niya, manghanap damay. Eh ngayon, kung kakalat-kalat tayo, hindi tayo nalalayo dun sa umaandar sa sakyan tapos nilalabas natin yung kamay natin sa bintana. Eh may namang may pag nasagi ang puto lang Ay, kamay. sumasagi po to. O, di ba? So, yung mga ganon example. Kaya, Almost minsan, na pinaka greatest kay pinaka mas madaling maunawaan ay sa example ay kung paano ang ating gobyerno may mga batas na dapat nating sundin na kapag di sinusunod, ito yung mangyayari sa iyo, may mga kulong ka or magbabayad. So, halos may kaparehos din siya sa mga utos ng Panginoon kaya, na may mga so, restitution, na ito uh, yung kapalit kapag ito yung ginawa mo, babayad ka. yeah. So, Ang it traffic is law na lang, yung traffic law eh. Bakit natin kailangan sundin traffic. yung red light, green light, di ba? Kasi pag hindi natin sinunod, eh maaksidente tayo, makakapatay tayo o Hmm. tayo ay mapatay o masaktan. Pwede Di ba? mamatay, makapatay. Oh, katulad nung na umiikot ngayon sa Twitter, sa X, ano, nag-counterflow ng motor. O Oo. violation ng ano yon, violation ng traffic law. Siyempre, may kasalubong yan. Pawalang sala yung driver. Kaya nga hindi naman niya dahil nasa right of way siya eh. Kaya binigyan Parang tayo ng law, suicide parang suicide yata yun. maring suicide, pero kahit hindi Sinadya. suicide, nasa counterflow ka, eh syempre Talagang masasaktan ka tatamaan. talaga. So, kaya ito yung mga law, ito yung mga batas. Hindi ito ginawa para maging burden sa atin kasi ang dating yung yun nga sa ang kinukut nila yung Roman 6 na parang we are no longer under the bondage of the law, parang ganon. Pero hindi naman ito law of God eh, law of sin. Hmm. Very quickly lang, may 7 law na binabanggit si Paul sa Book of Romans. Hindi lang pag sinabing law, hindi lang law of God 'yon. 7 law ang binanggit niya sa Book of Romans. Ando doon sa chapter 3, ando doon ng Book of Law of Faith saka Law of Works. Tapos sa chapter 7, ando doon ng Law of Sin, Law of Mind, ando doon ng Law of God, at tapos ando doon ng Law of the Spirit. So, tapos sa chapter 8, ando doon naman yung Law of the Jews, which is yung Talmudic law. So, 7 yan. Ngayon, ang binabanggit dun sa you're no longer under the bondage of law, hindi law of God, kundi law of sin. Which is, ini-explain yun a few verses before that, na yung sin nga ang nag-ano. So yun po, ano, hindi, hindi po burden ang law. Importante ang law for the safety of the person at ng community. Kung walang kung walang law, kung sino lang ang siga, kung sino lang may baril, sino lang matapang, sinong mayaman, siya lang ang may law. Hindi kaya ang law ay binabalance niya ang lahat para lahat walang mataas, walang mababa, lahat susunod, no? Kaya napaka-importante po ng law. So pero yung law of sin na binabanggit dun sa Romans chapter 6, yan yung hindi na tayo under that bondage, no? Law of sin yon. Pero nandun pa rin yung kautusan ng Panginoon sa kanya. Yung law Sabi of nga, God, yung bawal law of God kaharian na nga. yun. May mga batas, eh di lalo na ang kaharian ng Panginoon na Tap, kumbaga sa ano, wala pa yung creation, nandyan na yung batas niya, correct. nakaano na, nakasulat na. Kasi nga maraming na misinterpret nila katulad nung binanggit din yung law sa Ephesians chapter 2 verse 15 yata yun or 16 na pinako na sa cross. Ganon din sa Colossians Hmm. 2:8 I think. Pero yung law na binabanggit doon ay dogma sa Greek, hindi po nomos. Yung nomos, yun ang ginagamit pag law of God. Ang dogma is law of men. Ang ginamit po na Greek word doon sa law is dogma sa Greek. Nung tinranslate sa English, naging parehong law. Pero dapat Hmm. yung law of men. Yung mga law of men, ipinako na sa krus yun. Oo. Kaya yan. Anyway, mapapag-usapan natin siguro yan na one of these topics, sister, di ba, no? Pero at Oo. least alam natin na merong 7 laws ang Book of Romans
At yun ay law of works, law of faith, law of mind, law of sin, law of God, Mm. law of the Spirit, saka law of the Jews. So 7, no? Actually, Brad, na ano mo na yan, na-discuss mo yan sa isa sa mga lessons mo sa kabilang programa natin, Ang Salita ay Buhay, Mhm. na kung saan nakapost ito sa ating Facebook page, Light Yun. of Messiah Source of Community. So, pwede silang mag-scroll down, Ah, search nila, at ah, makikita po nila doon yung mga tinuro mo tungkol sa mga batas na binanggit ni yeah, Apostol Pablo. At isa doon sa hindi ko nakakalimutan na may binanggit siya na sabi niya, sisirain ba natin ang batas? Hindi. We uphold it. yeah, Actually, iniingatan natin ito. Mismo si yeah. Pablo ang nagsalita. Yan, no? So yun ang mga ano ron, ano? Kaya intindihin natin kung anong law ang pinag-uusapan. Kasi very clear naman kung ano yun. Law of sin ang ang sinasabi doon sa Romans 6. So anyway, again, encourage ko mga kapatiran na pag-aralan natin tong ang Mishkan o yung tabernakulo at imagine natin. Actually, maraming mga artifacts or yung actual na mga gamit na naka-display na sa Temple Institute. Punta po kayo sa Parang, templeinstitute.com. para makita natin to ano talaga itsura no. Ano doon? Meron ka bang alam na video niya na kung paano ginagawa yung pagsiservice sa tabernacle? Walang Na video. mag-search nga ako. May mga Mag-search ibang ako. nag-aano pero hindi pa talaga exact kasi yung iba mga haka-haka din. Pero sa Temple Institute, Alam mo, wala silang baka may. wala pa silang ginagawa. Meron silang mga certain video on other things. Pero kasi hindi sila pwede pong perform ng priestly act until wala pang temple. So, meron lang silang mga articles, So, meron silang mga ayaw din nilang videos. i-video. Ayaw rin nila kasi Yung mga it's sample-sample. violated Talagang ganun itself. sila kaingat. Oh. Pero yung mga sa kabayan talaga. artifact system, mga article system, diba, yung mga silver trumpet, Mga samples. ando doon na yung Ay, mga example. candlestick, ando doon na gawa na. Talagang gold Ay, talaga siya. gagamitin sa templo. Yung gagamitin sa temple, naka-display na sila, naka-display yung Wow. shewbread, talagang gold talaga. Pati nga pati nga yung minora eh. Israel. Oo, napakaganda. Kaya pagka siguro, pag Ay, may hindi na siguro pa magulo, pala ngayon sa Israel. baka hopefully sana next year hindi na magulo, mag-i-sponsor, mag-ano tayo, gusto kong ano ng ganon. Yung trip lang natin at mga kapatiran na mga Messianic dito tsaka kung sinong may gusto, we can go together. Para tayo lang kasi nung first 2 times na pumunta kami, may May mga kasabay kasama kayo. pa eh. Ah, Oo. medyo na hindi talaga nahahati yung Nabilis na namin. kayo. So ngayon this Hindi time po ako sa full messianic trip. Kasi minsan may Hmm. mga pupunta kasi Ibig mga sabihin, kahit yung yung dapat, kahit yung guide, dapat talaga. hindi, yung guide okay lang kasi pagdating naman doon I can explain naman yung mga may explain ko rin sa mga kapatiran ko ano itong mga ito ano yung mga bagay-bagay kasi ipa-planning natin katulad niya sa Qumran, pupunta tayo sa Qumran, pupunta tayo sa underground sa Jerusalem, sa Wailing Wall, mga ganon, sa Old City, sa Galilee, ano yung mga ano. Sasabihin din, and then from there, i-discuss ko rin yung messianic teaching on that part. So, kaya maganda actually. So, it's gonna be fun. Pero sana nga matapos ng gulo sa Israel para makapagbiyahe na rin tayo ron, ano? Kaya we have to pray for Jerusalem. Nakakaawa. Continue nga yung dapat talaga, tama talaga. Isa yun sa mga instruction sa atin ng Panginoon, Yeshua, na we pray for Jerusalem. And, Pray for the peace of Jerusalem. uh, Tapos patuloy natin ipanalangin. Yung binanggit na, I have come to gather the lost sheep of Israel. Just like a hen gathers her chicks. mhm. So, yun talaga yung pinaka-focus ng gawain ng Panginoon.
na kung saan tayo ay papatuloy din na naglilingkod upang lalong maraming tao makaalam ng mga mahalagang bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Okay, Amen. so for conclusion, Brad, Mhm. bale, ito na yung huling weekly Torah portion na matatagpuan sa Shemot o Exodus at dadako tayo next week sa susunod na book which Leviticus. is Ay, Ikra. Numbers. Leviticus muna. Leviticus. Okay, Ay, na-atras Ikra. ako. Ay, Ikra. Leviticus. At isa sa mga gusto ko rin i-remind din no, yung mga lessons na natutunan natin dito, umikot yung aking cellphone. Ay ngayon ko lang talaga napansin, Brad, kung di mo sinabi na yung kasuotan na binabanggit sa tabernakulo ng mga high priest, tabernakulo is same din yun ang kasuotan ng Panginoong Yeshua as high priest sa langit, sa tabernakulo na nasa langit. At kung ano yung itsura ng tabernakulo na pinagawa ng Panginoon through Moses dito sa lupa, yun din ang makikita sa langit. Kaya ang sabi, pag gusto ko na maraming tao nagsasabi no kung mga kulang sa kaalaman, pupunta sa silangit, ang meron lang doon ulap, mga angels, nag-aawitan. Pero ngayon, ito yung realidad na nakasulat talaga mismo sa Torah ng Panginoon. Ang tabernakulo pala ay ito yung heaven on earth na na talagang example na makita ng gaano kabanal ang lugar ng Panginoon. At ganun din maingat na pagsasagawa ng mga instructions ay napakahalaga pala at upang makumpleto ang tabernakulo na kung saan ang mga nagbigay, ang mismong nagbigay, mga lahat volunteers. Walang napilitan, walang tinuro, walang inassign, kundi kung sino yung mga volunteers at yung mga taong kilala na ng Panginoon, sila yung inacknowledge yung kanilang mga gawain, ang kanilang mga skills and talents at pinahalagahan. At kung saan, dahil sa kanilang pagtutulong-tulong, naging tunay na banal yung tabernakulo, kung saan doon ay nagpaumpisang manahan ng ating Panginoon. Kaya balik tayo kay Brother Richard para sa closing prayer. Ayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling nakapag-discuss kami ng parsya at nawa Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong mga salita na manahan sa puso ng mga kapatiran na nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Panginoon ay ito po ay let them grow, let it grow, Panginoon, sa puso ng bawat isa na ito'y magbunga ng magandang bagay na ito po ay magbibigay ng maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Muli, binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So, maraming salamat po sa patuloy na pagtatantabay sa ating gawain o radio program, Ilaw ng Mesiyas, at sa inyo Light of Messiah, Source of the Ministries, at Light of Messiah Ministries Canada. Patuloy po nating pag, uh, patuloy po nating gawing banal ang kabuuan ng ating Sabat. Magpahinga po tayo, patuloy na manalangin at makinig. Gagaya ng pakikinig sa ating programa, at patuloy nating tanggapin yung mga pagpapala at mga pangako ng Panginoon para sa doon sa mga tao, mga kapatiran na sumusunod at nagmamahal sa ating Panginoong Yeshua. So ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello, with Brother Richard Sison, na nagpapaalam at patuloy na bumabati ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.